Simula bata, palagi nang sinasabi kay Barbie ni Kenneth na crush siya nito. Kakaulit nito ng nararamdaman, nagpauto na siya at bumigay kahit na high school student pa lang sila. Yun nga lang, katulad ng mga batang pag-ibig na hindi nagtatagal, ganon ang nangyari sa kanila ni Kenneth. Pagkatapos makuha ang lahat sa kanya, nakipaghiwalay na kasi nagsawa na raw at lilipat na ng bahay. Hindi raw kaya ang long-distance relationship. Sa kabilang bayan lang naman lilipat at 30 minutes lang ang biyahe. Sa sobrang galit ni Barbie, halos isumpa niya na ito. Ayaw na niyang makita at mukhang hindi naman talaga sila soulmate dahil hindi na talaga sila pinagtagpo ng tadhana. Lumipas ang mga taon, muli silang nagkita sa kasal ng kaibigan niya. Sobrang asar na asar siyang makita ito. Pero paano kung sa pagkakataong yon, pareho na silang mature? Paano kung pareho ulit silang single na naghahanap ng makakasama? Is love sweeter the second time around nga ba? Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanilang kwento. Barbie, halika na! Pumasok na tayo sa classroom. Nag-ring ng bell. Sabi ng best friend niyang si Chichi. Kinuha na ni Barbie ang walis tingting at dustpan. Medyo pawisan na siya, kaya naghilamos pa siya. Pagpasok niya sa room, nakita niya agad si Kenneth na nakangiting parang ewan. Ano na namang problema niya? Mahinang bulong ni Barbie. Nagkatinginan sila saglit, pero agad siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos nun, hindi na ulit tumingin sa kanya si Kenneth. Wala pa ang teacher nila, kaya nagpulbulang siya at nagsuklay ng buhok. Malapit na silang mag-high school. Sa susunod na taon, kailangan niya ng maging mas mukhang dalaga. Hubog na naman ang katawan niya kumpara sa ibang kaklase. Pero gusto niya pa rin na matutong mag-ayos. Good morning, class! Agad silang tumayo at tamad na bumati sa teacher. Nag-lead ng prayer si Lala, kaya pumikit silang lahat. Kaya lang, pagdilat niya, naabutan niyang nakatingin sa kanya si Kenneth habang nakangiti. Hindi na lang niya pinansin. Weird naman talaga si Kenneth dati pa. Makikinig siya sa lessons. Ayaw niyang mahuli sa mga aralin. Pag-aaral na nga lang ang nagagawa niyang ginagalingan at gustong-gusto niya talaga. Pagkatapos ng klase, hindi naman siya cleaner sa classroom, kaya nauna na siyang magligpit ng gamit. Palabas na siya ng gate nang biglang sumabay sa kanya si Kenneth. Ay, darling! Barbie! Pagtatama niya rito. Anong darling? Yuck! Napanguso naman ito at huminga na lang ng malalim. Ayaw mo ng darling ko para darling ko lang? Napairap siya at nauna sa paglalakad. Luminga siya sa kanan. Nandun pa rin si Kenneth. Huminto siya sa gitna ng daan. Huminto rin ito. Lumingon siya at pinandilatan niya na. Bakit mo ako sinusundan? Napakamot ito ng ulo at ngumiti pa. Hindi naman. Hindi naman. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit kada hinto ko humihinto ka rin? Kapag naglalakad ako, naglalakad ka rin. Napakamot ulit si Kenneth. Magkapareho naman tayo ng way kaya walang masama kahit magkasabay tayo. Oo nga naman. Pareho lang ang daraanan nila. Mauuna lang ang bahay nila. Ano nga bang problema niya? Naglakad na lang ulit si Barbie. Darling! Napahinto siya at dahan-dahang lumingon. Ano sinabi mo? Barbie nga kasi. Barbie ang pangalan ko. Hindi mo ako darling. Ngumuso si Kenneth. Mas gusto ko ngang darling para ako lang ang tatawag. Saka yung tatay ko, mahal na mahal ang nanay ko. Palagi niyang tinatawag na darling ang nanay ko. Napapangiti si mama kaya baka matuwa ka rin. Sila yon, hindi ako. Kenneth, tigilan mo ko, nakakapikon. Napakuyom ang kamao ni Barbie. Inis na inis talaga siya. Gusto niya itong sapakin hanggang sa tumilapon papuntang kabilang barangay. Naglakad ulit siya at sobrang napairap. Narinig niyang tumawa si Kenneth. Mas lalo tuloy siyang nainis. Hindi niya alam kung ano bang nakakatawa. Maya-maya'y bigla itong tumakbo papunta sa unahan niya. Hep! Hinarangan nito ang dinadaanan niya. Ano na naman? Inis niyang tanong. Ngumiti si Kenneth ng sobrang lapad. Tingin, Barbie.
Sa akin ang tingin. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Tapos, ang pogi ko, no? Kumindat pa nga. Ang baho talaga nito. Napangiwilang si Barbie. Hindi ka gwapo. Agad na nawala ang ngiti ni Kenneth. Anong hindi? Palaging sinasabi ni Mama ng pogi ko. Kahit kaunti, hindi ka mo lang napupugian sa akin. Kahit 1%? Hindi nga. Saka bakit mo ba tinatanong? Pakialam ko ba kung pogi ka o hindi? Napahawak ito sa dibdib. Sobrang sakit mo talaga magsalita. Sinasaktan mong damdamin ko. Nilagpasan niya na lang ang nagdadramang si Kenneth. Ewan niya ba kung bakit palagi siya nitong pinagtitripan. Ilang sandali pa ay sinabayan na naman siya nito sa paglalakad. Nadaanan nila ang ihawan ni Aling Tonyang at ang isang hilera ng tirahan ng mga Sanchez. Maraming tanim na gumamela sa bakuran na parang nagsilbing bakod, kaya ang gandang tingnan. Biglang huminto si Kenneth at hinarang pa ang braso. Wait lang! Ano na naman? Hindi niya na ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hindi naman sila friends. Classmates lang sila. Pero kung makasunod, parang alam na alam niya ang lahat ng secret nito. Hoy, Kenneth! Huwag mong ubusin ang bulaklak ko! Sigaw ni Aling Tonyang. Narinig niya ang tawa nito. Pahingi lang po ng isa. Napalingon siya. May hawak ng pulang gumamela si Kenneth. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Darling, bulaklak. Napakurap siya. Para saan? Para sa'yo. Bagay kasi, ilagay mo sa gilid ng tenga mo. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit? Kumibot-kibot pa ang mga labi ni Kenneth. Nung pumunta ka sa tukulong nun, naglagay ka ng bulaklak sa tenga mo. Ang ganda-ganda. Bagay sa makapal at umaalon mong buhok. Napatingin siya sa bulaklak. Simula pa dati, naghahanda sila ng mga bulaklak tuwing buwan ng Mayo para sa debosyon sa Flores de Mayo. Kasama niya ang mga kalaro niya na ngayon ay kaklase na rin niya ang iba. Nakikita rin niya na madalas si Kenneth kasama ng iba pa niyang mga kalaro. Hindi naman talaga siya relihiyoso, pero dahil nakasanayan ay tradisyon ng pamilya nila, ginagawa niya na lang. Isa pa, masaya kasi parang nagiging laro na sa kanila ang paghahanda ng mga talulot ng mga bulaklak na isasaboy sa mga naglalakad na mag-aalay ng bulaklak sa ribulto ni Mama Mary. Masaya rin kasi naghahanda ng pagkain ng Hermana o Hermana Mayor para sa mga dumadalo. Ayaw sana niyang tanggapin ang bulaklak, pero sayang naman. Maganda pa naman at paborito niya talaga ang mga gumamela. Kung hindi niya tatanggapin, malalanta lang yon. Hindi naman kasalanan ng bulaklak na medyo siraulo ang pumitas. Kinuha ni Barbie ang gumamela. Bakit pa kasi pinitas ang bulaklak? Isinoksok niya yon sa may tenga niya. Para hindi masayang, umawang ang bibig ni Kenneth habang nakatitig sa kanya. Parang manghang-mangha sa itsura niya. Napangiti ito ng sobrang lapad. Bagay na bagay sa'yo. Napairap si Barbie. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Napatingin siya kay Kenneth kahit nasa likod niya ito. Ramdam niyang sobrang sigla na. Humuhuni pa ng kung anong kanta. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa school. Okay naman siya noong umaga. Pero nang matapos na ang lunch break, may kakaibang tingin ang mga kaklase niya. Pagpasok niya pa lang sa classroom, nagbubulungan na ang mga ito. Umupo si Barbie sa upuan niya. Lumapit si Chichi sa kanya. Uy, totoo ba? Kayo na raw ni Kenneth? Pwede ka na bang mag-boyfriend? Di ba bawal pa? Napalingon agad si Barbie kay Chichi. Anong kami? Talagang bawal. Lagot ako niya sa mama at papa ko. Sakang bata ako pa, no? Sabi niya, girlfriend ka na raw niya. Napanganga si Barbie. Girlfriend? Ano? Ako? Kanino? Kay Kenneth? Sa mukhang tae na yon, hindi kami. Hindi ko nga crush yun eh. Umiinit bigla ang ulo niya. Tumayo siya at hinanap si Kenneth sa upuan nito. Wala roon ang lalaking makapalang mukha. Nagmarcha siya palabas ng classroom. Hinanap niya si Kenneth. Pagdating niya sa kabilang section, nakita niya itong nakikipagkwentuhan sa mga tropa nito roon. Pagkakita nito sa kanya, lalo pa itong umiti. Darling, bakit
Barbie nga kasi. At ikaw? Lumapit siya rito. Ano bang pinagsasasabi mong tayo na? Na girlfriend mo na ako? Nagulat ito sa reaksyon ni Barbie. Hindi ba? Anong hindi ba? Tinanggap mo yung bulaklak kaya akala ko... Sambit ng ilusyonadong si Kenneth. May sinabi ba akong tayo na? May sinabi ba akong gusto kita? Naligaw ka ba? Umamin ka ba? Napalunok si Kenneth. Umamin ako sa'yo nung nagwawalis ka. Kailan yon? Wala siyang alam. Lumapit siya at sinapak ito sa balikat. Aray! Daing ni Kenneth. Hindi tayo? Hindi naging tayo? Nakatulala ito sa kanya. Parang hindi inaasahan ang lahat ng yon. Tse! Bulalas niya bago ito talikuran. Simula noon, hindi na talaga pinansin ni Barbie ang delusional na si Kenneth. Pero paano ba hindi papansinin kung sobrang walang hiya ang isang katulad ni Kenneth? Makapalang mukha, hindi basta-bastang natitinag. Hindi rin naman siya matitinag. Kahit padaan-daan na lang ito sa gilid niya, tinuring na lang niya itong hangin. Hanggang pasulyap-sulyap na lang si Kenneth sa kanya. Nang mag-high school, wala na rin naman siyang ibang papasukan kundi TNHS. Doon din ito papasok. Mabuti na lang at hindi sila pareho ng section. Pero magkatabi nga lang ang classroom. Minsan, sabay pa silang lumalabas. Nagkakatinginan sila. Ngingiti pa ito pagkatapos ay kikindat. Sumasama naman sa pagpikit ang isa pa nitong mata. Kaya talagang nakakairita. Parang palagi ay gusto na lang niyang bigwasan. Ano ba? Bulalas ni Barbie nang bigla itong bumitin sa nakalaylay na sanga. Nang bitiwan nito, biglang nalagas ang mga dahon. Buisit! Papansin? Kitang nagwawalis ako eh. Oh, sorry! Nakangising sabi ni Kenneth at gusto pang agawin ang walis sa kanya. Sige na, ako na magwawalis, darling. Masama niya itong tiningnan. Kinikilabutan talaga siya sa mga pa-darling-darling ni Kenneth. Corny at sobrang nakakasuka pa sa kanya. Papansin, usal ni Barbie. Tumawa ito at pinulot ang mga dahong nahulog gamit ang kamay. Siyempre, ayaw akong pansinin ng crush ko. Nilagpasan niya ito at malakas na binangga para mawalan ng balanse. Kaya lang ang laki na talaga nito. Ewan niya ba? Nang tumuntong sila ng grade 9, biglang parang naging mukha na itong manong sa kanya. Ngayong nasa senior high na sila, mas lalo pa itong tumangkad. Medyo matigas na ang mga muscle ni Kenneth kung titingnan. Yung tipong masarap daw, gaya ng naririnig niyang biro ng mga kaibigan nitong babae sa loob ng barkada nito. Maliit lang naman ang campus nila. Halos kababata nila ang lahat ng nandoon. Maraming nakakaalam na gusto siya ni Kenneth, loob at labas ng school. Parang kahit mga langaw sa buong Rosario, alam na alam kung gaano kapatay na patay sa kanya ang binata. Tuwang-tuwa ito kapag inaasar sila ng iba. Wala itong hiya. Wala itong pakialam kahit inaasar ng iba na habol ng habol sa kanya. Ayaw niyang masabihang killjoy, pero sobrang nakakainis talaga. Ano bang nagustuhan ni Kenneth sa kanya? Hindi niya talaga alam kung bakit patay na patay sa kanya ang isang yon. May activity bang Yes O Club mamaya? Anong gagawin? Month natin ngayon, di ba? Habol nitong tanong sa kanya nang paalis na siya. Hindi niya ito pinansin. Oo nga pala, member ito sa club kung saan siya ang president. Niligaw na nga niya. Sinabi niyang sa Glee Club siya sasali. Pero nahanap pa rin siya nito. Ako nang magdadala niyan, Barbie. Inagaw ni Kenneth na pangit sa kanya ang dala niyang basurahan. Ang ganda-ganda mo. Nagdadala ka lang ng basurahan. Hindi pwede yan sa darling ko. Binato niya sa binata ang walis at dustpan. Dalhin mo rin yan? Aray, sakit nun. Ang bait mo sa iba pero kapag sa akin... Gusto namang isipin ni Barbie na gustong-gusto talaga siya ni Kenneth. Pero ang mga kaibigan na sinasamahan, gaya ni Leon, ay mga babaero. Umiinom, mahilig mag-cut ng classes, at hindi seryoso sa pag-aaral. Naniniwala pa naman siya na kung sino ang kaibigan, ganun din ang sumasama. Kaya gaano kalaki ang chance na hindi ganun si Kenneth? Hindi niya alam. Kapag nakikita niya kasi si Kenneth, parang sobra-sobra na ito.
Hindi niya alam kung saan, pero sobra talaga. Hindi niya kinakaya kapag nasa paligid ito. Mukhang matinik sa babae at ang dami-daming kalandian. Isa lang siya sa mga bibiktimahin. Galit na galit ka na naman. Bulong-bulong ni Kenneth mula sa likod. Mabuti na lang kahit ang toyo mo, nagkakandara pa rin ako. Ang alat mo palagi sa akin, mabuti na lang. I love you, alat. Napairap lang si Barbie. Gusto lang siguro nito ang mga bundok at mga nasa gitna ng mga hita niya. Malaki rin ang puwet niya. Kahit hindi siya magsuot ng hapit at maikling damit, hindi talaga maitago ang katawan ni Barbie. Bata pa lang siya at nang magsimulang magkaroon ng menstruation, alam niya sa sarili niyang madaling nag-mature ang katawan niya. Sobrang conscious pa si Barbie dati na baby bra pa lang ang gamit ng mga kaklase niya. Tapos yung bra na para sa kanya, pang high school na. Kapag tumatakbo, umaalog na. Kaya kahit naiinitan, pinipilit niyang magsuot ng sando sa loob ng uniform. Pansinin mo naman ako, darling. Malakas niya itong hinampas sa tiyan. Wala akong pakialam sa'yo. Sobrang corny mo. Ayoko sa'yo, babaero. Darling ka ng darling. Hindi man lang darling. Nakakasuka. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi ako babaero. Saka grabe ka naman sa insulto. Ang gwapo-gwapo ko, ginaganito mo lang ako. Pasalamat ka't ang ganda-ganda mo at gustong-gusto kita. Che? Hindi naniwala si Barbie. Mukha pa naman itong bastos. Kasama sa barkada ni Kenneth ang mga babaeng palaging may boyfriend sa batch nila. Malamang ay may ginagawa na rin ang mga ito. Halata namang hindi na inosente si Kenneth. Kinahapunan, nag-ayos na sila ng stage para sa event bukas. President si Barbie ng Yes O Club, kaya siya ang in charge. Nandun na rin ang officers at members. Natanaw niya si Kenneth na tumutulong sa pagbubuhat ng mga upuan. Nagugutom ka na ba, darling? Malakas na tanong ni Kenneth nang makita siyang nakatingin. Biglang nagsigawan ng kaunti ang mga nakarinig. Napairap na lang si Barbie. Lagi na lang ba? Anong gusto mong kainin? Kwek-kwek? Fishball? Isaw? Hindi siya sumagot. Kapag mas lalo niyang pinapansin, mas nagpapapansin si Kenneth. Natawa na naman ang binata. Ayaw sumagot ng darling na yan. Ano bang gusto mong kainin? Sige, ako na lang ang kainin mo. Masarap naman ako. Nagtawanan sila sa bastos na biro ni Kenneth. Mas lalo siyang napairap. Mabuti na lang wala ng teacher sa paligid. Mga ganang joke nito, alam na niya. Ano bang akala nito? Magugustuhan niya ito na ganoon lang? Maya-maya'y tumayo na si Barbie sa gitna. Pinusod niya na lang ang mahaba niyang buhok. Hindi na siya nag-abalang magsuklay. Habang nag-iipit siya, nakatingin sa kanya si Kenneth. Nakapangalumbaba, nakasandig pa sa railings ng covered court at parang sobrang namamangha sa ginagawa niya. Napailing na lang siya at hindi na ito tiningnan. Yung latterway sa kaliwa, pakitaas pa ng kaunti. Hindi pantay sa backdrop. Barbie, saan ilalagay ito? Tanong ni Ann habang may hawak na tarp. Center, sukatin mo muna. Nag-utos siya sa kanila. Kaya lang, ramdam na ramdam niya ang titig ni Kenneth. Nang bumaling ulit siya rito, nakatingin pa rin ito at parang batang namamangha sa kanya. Ano bang problema nitong lalaki na to? Napanganga pa ito nang makita siyang humahakbang palapit. Anong ginagawa mo? Akala ko ba tutulong ka? Tanong ni Barbie. Napalunok ito at matamis ng ngumiti. Ano bang gusto mong gawin ko? Alam niyang sobrang vocal nito sa nararamdaman. Pero nakakaduda pa rin talaga. Napakagatlabi si Kenneth. Pasensya na, sobrang ganda mo lang kasi. Namamangha na naman ako. Matama niya itong tiningnan. Kumakabog ang dibdib niya sa mga sinabi nito. Napangiti pa ang binata. Gusto ko naman tumulong, Barbie. Nahihirapan lang kasi nandyan ka. Kumunot ang noo ni Barbie. Gandang-ganda ito sa kanya. Totoo kaya ang mga sinasabi ni Kenneth? Hindi rin niya alam. Gustong-gusto talaga kita, sabi pa nito sabay tawa. Mahirap maniwala. Hindi siya ang pinakamaganda sa school. Hindi siya pangit pero alam niyang saktuhan lang din ang itsura niya. Kaya kapag sinasabi nitong sobrang ganda niya, hindi siya naniniwala. Inuutulang siguro siya ni Kenneth.
Siguro gusto lang siya nito dahil gustong makuha ang katawan niya. Baka gusto lang nitong mapansin niya rin ito. Pero hindi siya basta-basta magpapadala sa mga matatamis nitong salita. "Asim mo, Kenneth?" sabi niya bago ito talikuran. Pero batid niyang hindi naman maasim talaga. Ang feelings ni Kenneth ang maasim. Kasi sa totoo lang, ang pogi naman talaga ng isang Kenneth. Kakaiba. Iba sa mga typical na estudyante sa kanila. Malaki ang katawan, parang leon na manglalapa. Kapag kasama nito ang mga kaibigan, makikita agad dahil talagang lumulutang ang kagwapuhan ni Kenneth. Ngayon pa lang na nasa senior high school sila, ganoon na ito. Paano pa kaya kapag mas nasa edad na? Tisoy si Kenneth. Namumula kapag naiinitan. Makapal ang kilay, matangos ang ilong, at may malalim na mga mata. Medyo magulo ang itim na buhok, na para bang wala itong pakialam kung maayos ba yon o hindi. Pero kahit magulo ang buhok, hindi yon katulad ng buhok ng ibang lalaki na parang buhok ng mais. Dumating na naman ang buwan ng Mayo. Para kay Barbie, hindi lang yun basta panahon ng tag-init. Sa kanilang barangay, ang Mayo ay nangangahulugan ng fiesta. Pagpunta sa tuklong tuwing gabi at mga batang nag-uunahan sa pagkuha ng pinakamagandang talulot para sa alay. Halos gabi-gabi, kasama niya ang mga nakababata niyang kapatid papunta sa tuklong. Kadalasan, nasa loob ang mga bata, habang ang mga binata at dalaga ay nagkukumpulan sa labas o sa likuran. Mas pinapaupo kasi nila ang mga matatandang dumadalo. Sanay na siya sa ganoong tradisyon. Pero nang gabing yon, habang nakaupo siya sa malapit sa mga bulaklak at naririnig ang sabay-sabay na pagkanta ng mga tao, bigla niyang naalala ang isang dating pangyayari. Naalala niya ang araw na binigyan siya ni Kenneth ng gumamela. Sabi niya, dito raw niya ako unang nagustuhan. Dati, bata pa lang sila nang sabihin ni Kenneth na doon nagsimula ang pagkagusto nito sa kanya. Hindi niya naman yon seneryoso noon. Para sa kanya, isa lang yon sa mga kalokohan ni Kenneth. "Huy, Barbie!" bulong ng kaibigan niya. Napalingon siya kay Chichi. Kanina ka pa nakangiti mag-isa. May naalala ka?" Agad na nawala ang ngiti sa labi niya. "Wala. Sus, baka naman si Kenneth." Hinanap pa nito si Kenneth sa labas, na halatang naghihintay lang ng pagkain pagkatapos. "Chichi!" Mahina niyang usal at pinigilan na bumaling ang ulo kay Kenneth. "Ikaw talaga, huwag kang tumingin, baka isipin nakatingin tayo. Alam mo namang ilusyonado yon." Tumawa si Chichi. "Kasi naman Barbie, simula bata pa tayo, siya na yung laging sumusunod sa'yo." Pagkatapos ng pagdadasal sa Flores de Mayo, nagsilabasan na para sa pagkain. Nauna na agad pumila ang mga dalaga at binata sa labas. Bigla ring dumami. "Paunahin niyo muna ang mga bata at matatanda," saad ng hermana na nag-aasikaso. "Anong handa nila?" tanong ni Barbie. Tumingkayad si Chichi at sinilip ang kaldero. "Lomi yata? Halika, pila na tayo." Tumangutango na lang siya. Wala naman siyang arte sa pagkain. Kumakain siya ng kahit anong ihain sa kanya. "Magandang gabi para sa maganda kong darling." Nakangiting bati ni Kenneth na pumila sa likod niya. Agad siyang napairap. "Kenneth, katatapos lang magdasal. Pakiramdam ko, magkakasala na naman ako dahil sa'yo." Humagikgik naman ang binata. "Kung ibigin mo na lang ako, edi hindi ka magkakasala." Natawa si Chichi sa hirit ni Kenneth sa kanya. Kaya naman pinandilatan niya ito. Nang makakuha ng rasyon, umalis na sila ni Chichi. Ngising-ngisi pa nga ang binata. Kinabukasan, nandun ulit sila. At pamilya naman ni Kenneth ang hermana. Kaya ang mga ito ang nag-asikaso para sa iba pang kailangan sa altar. Habang nagsisindi ng kandila si Kenneth, napatingin sa kanya at kumindat pa. Kaya yun at napaso tuloy. "Oh," daing nito. Hindi niya napigilang tumawa. Sira ulo kasi. Bahagya itong natigilan at pagkatapos ay manghangumiti. "Wow, napatawa ko ang maganda kong darling." Agad na nawala ang ngiti niya at sumimangot.
Bilisan mo na dyan, magsisimula na. Habang nakaupo sa gilid, nakaupo naman sa kabila si Kenneth at ang pamilya nito. Isang lingon niya sa gilid, makikita niya na agad ito. Kaya pinipilit niyang huwag mapatingin. Kahit ramdam na ramdam talaga ni Barbie na nakatingin ito. Nang matapos ang pagdadasal, inasikaso na ang pagkain. Abala ang pamilya ni Kenneth sa pamimigay ng pagkain. Sopas ang handa nila, nakangiting sabi ni Chichi. Napangiti siya ng kaunti. Mabuti naman, hapon na ako nang makakain, kaya kakain na ako dito ng marami. Nitong pumasok ang May, kaunti na lang ang kinakain ko sa hapunan kasi alam kong kakain ako rito. Hindi pa siya nakakatagal sa pila. Natanaw niya nang humahakbang si Kenneth papalapit sa kanya. Barbie, Chichi, halina kayo. Doon na kayo sa may bandang lamesa. Meron na kayo. Napangiti agad si Chichi at hinawakan ang kanyang kamay. Oh, talaga? Sige. Wala na siyang nagawa. Pero hiyang-hiya siya sa special treatment ni Kenneth na sana ay walang nakapansin. Pag-upo nila, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Tanong ni Barbie. Ngumisi at kumindat na naman si Kenneth. Sopas nyo, kain na. Ayoko nahihirapan pa sa pagbilang, darling ko. Tawang-tawa naman si Chichi. Sino bang hindi matatawa? Styrofoam lang at maliit ang mangkok ng sa kaibigan niya. Pagkatapos ang kanya ay mas malaking mangkok at babasagin pa. Kain ka na. Eat well, darling. Bilin pa ni Kenneth bago bumalik sa pamilya nito. Wala siyang nagawa kundi kainin yon. Sopas yon pero mas lamang pa yata ang manok. 4 na piraso na malalaki ang hiwa at puro hita at pakpak. May isang nilagang itlog pa. Tawang-tawa si Chichi. Grabing lalaki yon. Sopas pa ba yan? Samantalang sa akin isang piraso ng leeg ng manok ang lahok. Pinutol pa. Nag-init ang mga pisngi niya. Siya na lang ang nahihiya sa mga ginagawa ni Kenneth. Parang kaunti na lang, maniniwala na siyang gusto talaga siya nito. Dumating ang May 14. Pamilya naman ni Barbie ang maghahanda. 2 sa kapatid niya ang may birthday ng May, kaya naman maraming inihanda ang kanyang mga magulang na dadalhin sa toklong. Barbie, tulungan na kitang maglagay ng mga bulaklak. Wow, bumili pa talaga kayo ng mga tunay na bulaklak, saad ni Chichi. Bahagya siyang natawa. Oo, mas maganda raw kasi kaysa sa fake flowers na palaging ginagamit sa pag-aalay. Ang dami niyo ring handa. Feel ko maraming pupunta. Taon-taon naman, kapag alam na lang kayo ang hermana o hermano sa araw, maraming pupunta. Ang galante nyo kasing maghanda ng pagkain. Napangiti na lang si Barbie. Tradisyon na ng pamilya nila yon. Mahilig nga talaga silang maghanda. Kahit simpleng okasyon, maghahanda pa rin sila ng marami. Mahilig kasing magpakain ang kanyang mga magulang. Kasama si Barbie sa pamimigay ng pagkain. Hawak niya ang sandok habang inaabutan ng kanin at ulam ang mga nakapila. Barbie, dagdagan mo yung kanin, request ng isang matanda. Agad siyang napasandok. Okay po, pwede bang 2 manok? Tanong ni Mang Jun. Napatawa si Barbie. Sige po, marami naman po itong pagkain. Nang muling tumingin si Barbie sa pila, bigla siyang natigilan. Nandun si Kenneth at nakapila. Tahimik lang itong naghihintay. Nang mapansin nitong nakatingin siya, ngumiti agad ito ng sobrang tamis. Napailing si Barbie. Hindi talaga nawawala ang ngiti nun kapag ako ang nakikita. Nang makarating ito sa harap niya, napatingin si Kenneth sa mesa. Grabe, dami niyong handa. May dessert pa. Napatawa ng bahagya si Barbie. Maraming pupunta kaya naghanda si na mama at papa ng marami. Saka kaunti pa yan. Sa mismong fiesta talagang maghahanda ng marami ang mga magulang ko. Napatingin si Kenneth sa kanya. Sa pamilya namin, sopas lang. Bahagya siyang napanguso. Hindi alam kung bakit may nararamdamang lungkot sa boses ng binata. Masarap naman ang sopas. Maraming manok. Bumalik ang kaunting sigla ni Kenneth. Talaga, salamat naman at nagustuhan mo. Tumulong ako magluto nun eh. Kasi alam kong kakain ka. Kinuha na nito ang pagkain, nagpasalamat at umalis. Hindi tuloy napigil ang pagmasdan ni Barbie. Hindi niya kasi alam kung para saan ang reaksyon na yon. Nang dumating ang huling araw ng pista, nagsimula na ang Santa Cruzan.
Yun ang araw na matagal nang pinaghandaan ng kanilang pamilya. Si Barbie kasi ang Reyna Elena. Maayos ang kanyang suot at maingat na inayos ng kanyang mga magulang ang lahat ng kailangan niya. Nang makita niya ang sarili sa salamin bago sila umalis, napangiti na lang siya. "Ang ganda mo, anak," bulong ng kanyang ina. Mahina siyang tumawa. "Salamat po, Mama. Mag-ingat ka sa paglalakad." Paglabas niya, napansin niyang malaki ang arko na dala ng kanilang grupo. Gusto sana ng mga magulang niya na sa truck sila sumakay. Pero masyadong consuming sa daan, kaya mas magandang maglakad na lamang. Maraming tao ang nakatingin, kaya lalo niyang inayos ang tindig. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapatingin sa gilid. At doon niya nakita si Kenneth. Nakasunod ito sa parada. Nakatingin lang ito sa kanya, na para bang unang beses siyang nakita. Nagkatinginan sila at napangiti si Kenneth. Agad ding umiwas ng tingin si Barbie. "Ano ba yun? Sobra siyang makatingin ngayon na." Pagdating nila sa simbahan, isinagawa na ang seremonya. Tahimik na nakinig si Barbie habang ginagawa ang mga tradisyonal na bahagi ng programa. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ng mag-uwian ang mga tao. Habang naglalakad si Barbie pa uwi, may narinig siyang pamilyar na boses. "Barbie!" Huminto siya at paglingon niya, nakita niya si Kenneth. Lumapit ito ng kaunti. "Ang ganda-ganda mo kanina." Napakurap siya bigla. Salamat. Pinaghandaan talaga ng mga magulang ko. Sa susunod na taon, wala na akong balak sumali sa Santa Cruzan, kaya pinilit na lang nilang maging Reyna Elena ako." Saglit silang naglakad ng magkatabi. Hindi naman siya nag-aalala. Kasama naman niya kasi ang mga pinsan. Ang mga magulang niya ay nasa bahay na. Hindi siya sanay sa ganoong Kenneth. Tahimik, hindi nangaasar, at hindi siya tinatawag na darling. Kaya siya na mismo ang nagtanong, "Bakit ka ba nakatingin sa akin kanina?" Napangiti si Kenneth. "Bawal ba?" "Hindi naman." Mahina itong tumawa. "Ang ganda mo kasi. Ang hirap hindi tumingin. Sa lahat ng kasama sa Santa Cruzan, nangingibabaw ka at ikaw lang ang pinakamaganda." Hindi na ito muling nagsalita. Nang makarating sa tapat ng bahay, maraming tao dahil may handaan pa nga. Nauna nang pumasok ang mga pinsan niya. Lumingon na muna siya kay Kenneth. "Pasok ka para makakain ka." Malungkot na napangiti ang binata at pinagmasdan siya ng matagal. "Wag na. Sumama lang ako sa paghatid sa'yo. Kanina pa kami nakikipiesta. Salamat, Barbie. Sige na, taalis na ako." Gusto niya pa sana itong pilitin, pero mukhang pagod na rin si Kenneth. Kaya pumasok na lang siya at hindi na yun gaanong inisip. "Anong ginagawa mo rito sa bayan?" Nakangiting tanong ni Kenneth nang magkasalubong sila sa palengke. Sumagot naman agad si Barbie. "Mamamalengke?" Ngumiti naman si Kenneth. "Papunta sana ako sa paradahan ng jeep. Sasama kay Papa sa biyahe papuntang Lipa. Magbabarker muna para may pera rin pang date." Napalingon siya rito. Sino naman ang i-date nito? Kala niya ba ay wala itong girlfriend? Kaya hindi siya naniniwala na hindi ito babaero. "Kaya lang, bigla kitang nakita, Barbie. Sa susunod na ikot na lang." Kinikilig pang sambit ni Kenneth. Napairap na naman siya. "Umalis ka na. Di naman kita kailangan dito." Napakagatlabi si Kenneth at sumunod pa rin sa kanya. "Baka kailangan mo ng tagabuhat. Kaya ko na. Baka mahirapan ka." "Ang tagal ko nang ginagawa to. Buhay pa naman ako." Natawa naman agad ang binata. "Ang darling ko talaga." Hindi na niya ito pinansin. Hinayaan niya na lamang. Kahit naman sawayin niya, magpapapansin pa rin. Makapal na ang mukha ni Kenneth dati pa. Sumuot na siya sa pasilyo ng mga nagtitinda ng karne at isda. Tiningnan niya ang listahan na ibinigay ng kanyang ina. "Ang galing, no? Kahit na mayaman kayo, marunong kang mamalengke." Kumunot ang noo ni Barbie. "Hindi naman kami sobrang yaman. May kaya lang. Saka hindi naman kami lumaki na may mga kasambahay. Tinuruan talaga kami sa mga simpleng bagay." "Mabuti naman. Kaya gustong-gusto kita. Kahit na may masasabi kayo sa buhay, ang down to earth mo talaga." Bahagya siyang natigilan. Kung makapagsalita si Kenneth,
para bang sobrang taas ng tingin nito sa kanya. "Marami kang bibilhin?" tanong ni Kenneth na nakasilip sa listahan. Medyo nangilabot siya nang maramdaman niya ito sa likod niya. Sobrang lapit ng binata na nararamdaman niya na ang hininga nito sa kanyang tenga. Nang bumaling siya rito, napatingin siya ng malapitan sa mga labi nitong mamasa-masa. Parang may gumagalaw sa sikmura ni Barbie, malikot at nakakakiliti ng kalamnan. "Lumayo ka nga!" Umabante agad si Barbie para makalayo na. Sumunod naman agad ito sa kanya. "Tutulungan na kita. Ako na ang bibit-bit ng mga dala mo, Barbie." "Hindi ko kailangan ng tulong mo, Kenneth. Lumayas ka sa tabi ko." Pero hindi naman ito nakikinig. Inagaw pa rin ang dala niyang bayong at ito ang nagdala. Naiinis man siya, hinayaan niya na lang. Mauubos ang oras niya sa pakikipagtalo rito. Habang namimili siya ng isda, nasa tabi lang niya ito at tinitingnan ang ginagawa niya. "Kumain ka na ba, Barbie? Kumain tayo. Maggoto tayo tapos halo-halo." Napanguso siya. Pagkain na yon. Gusto niya ang mga pagkaing binanggit nito. Masarap ang goto at halo-halo sa palengke. "Wala akong pera." Mahina niyang sambit kasi hindi naman siya nakapagdala. Mahina itong tumawa. "Ako naman ang nag-aya. Ako ang magbabayad." "Okay, nabilis lang tayo ha." Hindi siya tumingin kay Kenneth pero ramdam niya ang saya nito. "Yes." Nagpatuloy sila sa pamimili. Tinulungan na siya ni Kenneth sa iba para hindi sila magtagal. Mabigat na ang bayong na dala nito pero parang wala lang dito kapag binubuhat na. "Kulang pa ng kape at asukal," saad ni Kenneth. Medyo pinagpapawisan na dahil sa init sa loob ng palengke. "Mamaya na, sa labasan naman yon. Gusto ng papa ko yung bagong giling na barako. Doon din ang daan mamaya kapag sumakay ako. Mamaya na ako bibili." Napangiti si Kenneth at muling binitbit ang mabigat na bayong. "Sige, kain na tayo ha." Tumango si Barbie at sumunod na sa binata. Habang naglalakad, sumiksik sila sa maraming tao. Linggo kasi, kaya marami talagang mamimili. Lumingon si Kenneth sa kanya. "Barbie, medyo napalayo siya rito dahil sa ibang dumadaan." "Oo, nakasunod ako sa'yo. Lakad ka na." Pero bigla itong tumigil sa paghakbang. Hinihintay siya hanggang sa makalapit siya rito. "Lakad na," sabi niya nang makalapit na siya. Pero biglang hinawakan ni Kenneth ang kanyang kamay. "Okay, nahuhuli ka. Hawakan na lang kita, Barbie." Agad naman siyang nagpumiglas at malakas na hinampas ang kamay nito. "Aw!" daing agad ni Kenneth. "Kahit kailan ka talaga, napakamanyak mo." Humalakhak naman ito at napakamot sa likod ng tenga. "Barbie, hirap talaga. Di makaisa sa'yo." Napairap siya at nauna ng maglakad. Hindi dahil payag na siyang ililibre nito. Magpapalandi na agad siya. Ayaw niya pa rin dito. Hindi niya pa nakakalimutan ang ginawa nito noong elementary sila. Maya-maya ay nakarating na sila sa tapat ng kainan. Simple lang doon. May mga lamesa na may plastic na mantel at mga plastic na upuan. Sa labas pa lang, amoy na ang Batangas goto. "Ang daming tao," sambit ni Barbie. Naghanap agad si Kenneth at pumasok sa loob. Nang may makita, binalikan siya agad. "May bakante pa sa loob. Tara na." Pumasok na sila at medyo mainit. Mabuti na lang may electric fan sa tapat ng upuan nila. Hindi yun katulad ng ibang lamesa na 4 ang paa. Mahabang lamesa lang na kahoy na nakadikit sa pader at may mga monoblock na upuan. "Pasensya ka na. Wala ng upuan. Ang dami kasing tao." Sambit ni Kenneth at inilagay sa ilalim ang bayong. Napatingin siya sa mga pinagkainan ng mga huling umupo. Nilinis agad ni Kenneth ang lamesa sa harap nila na para bang helper din ito doon. "Linisin natin para hindi marumi." "Ako na dyan, kuya," saad ng helper. Hindi naman tumigil si Kenneth. Inayos pa ang mga pinagkainan ng ibang customer para dadalhin na lang ng helper. Kulang na lang, si Kenneth na rin ang magpunas ng lamesa. "Goto at halo-halo sa'yo, no? Ilang cup of rice ang gusto mo?" Nakangiting tanong ni Kenneth sa kanya.
Isa lang, nag-order na agad ang binata. Habang naghihintay, pangiti-ngiti ito sa kanya. Hindi na lang niya ito tinitingnan. Ang saya ko, mahinang sabi ni Kenneth. Talagang harap na harap sa kanya. Napatingin siya sa mga hita ni Kenneth na medyo mabalahibo pero mas marami sa binti. Bigla siyang nangilabot. Mabuhok talaga ang binata. Makapal din siguro ang buhok sa katawan. Alam kong kakain lang tayo pero parang date na rin natin to. First time, Barbie. Umismid naman siya kaagad. Feeling, pumayag lang ako kasi nagugutom ako. Saka libre. Okay, pakakainin kita para mabusog ka. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang order nila. Nauna na ang Batangas goto at kanin. Amoy pa lang, takam na siya. Ngumiti si Kenneth. Tumayo pa para ikuha sila ng tubig. Gusto na niyang kumain. Nakakahiya namang una siyang susubo, gayong ito ang nanlibre. Sakto pag upo nito ulit, dumating na ang halo-halo nila. Kumain ka na. Agad niya itong hinila sa braso para makaupo. Napahalakhak si Kenneth. Oo, kakain na. Barbie, atat na atat. Hindi makakain kapag wala ako. Ikaw ang nanlibre. Ayoko namang maunang kumain. Nang magsimula na silang kumain, napapikit na lang siya sa sobrang sarap. Gutom na siya. Hindi kasi siya nakapag-almusal. Ilang subo lang, naubos niya agad ang kanin niya. Ang dami pa niyang ulam. Hindi naman siya malakas kumain. Pero dahil gutom na gutom siya, gusto pa niya. Ate, 2 cup of rice pa po rito, sabi agad ni Kenneth. Napatingin siya rito at sa plato nito na may kanin pa naman. Gusto mo pa? Napangiti ito sa kanya habang patuloy sa pagnguya. Gusto mo pa? Kaya dagdag kanin pa para sa ating 2. Bahagya siyang nahiya. Paano nito nalaman na gusto niya pa ng kanin? Mabilis nitong mapansin ang mga kailangan niya. Baka maubos ng pera mo? Nangingiting sambit ni Barbie. Marami pa. May ipon ako palagi. Sumasama ako kay Papa sa pamamasada. Saka hindi ka naman pumapayag na makipag-date sa iba. Kaya naiipon lang. Umismid siya kaagad. Tinawanan naman siya nito sa reaksyon niya. Pagkadating ng kanin, inilagay agad ni Kenneth sa plato niya ang isang cup. Sa kanya naman ang isa pa. Napangiti siya ng kaunti. Dinahandahan na niya ang pagkain. Mabilis itong kumain. Nauna pa itong matapos sa kanya. Maya-maya, kinuha na ni Kenneth ang halo-halo niya at hinalo. Haluin ko na rin ang sayo, Barbie. Tumango agad si Barbie at pinagmasdan ang binatang haluin yon para sa kanya. Nang matapos, tinabi na niya ang halo-halo sa plato niya. Nagmamadali na siyang kumain at ngumunguya. Pakiramdam niya, mauuna na naman itong matapos kumain. Napansin naman agad ni Kenneth ang pagmamadali niya. Sige lang, okay lang na mabagal. Huwag mong bilisan. Babagalan ko rin ang nguya ko sa sago. Mga 100 times kong ngunguyain para durog na durog. Napatingin agad siya kay Kenneth habang puno ng pagkain ang bibig. Natatawa ito at hindi matanggal ang pagtingin sa kanya. Kahit magbagal ka, okay lang. Sasaya pa ako, Barbie. Nag-focus na lang siya sa pagkain. Gustong-gusto ba talaga siya nito? Ang lahat ng ipinapakita nito ay totoo ba? Hindi niya na talaga alam kung ano ang paniniwalaan. Crush mo pa rin ba ako? Biglang tanong ni Barbie. Naramdaman niyang bumaling na naman ito sa kanya. Sa tingin mo? Ewan, hindi na ito nagsalita. Tinapos na lang niya ang pagkain. Nang makita nitong tapos na siya sa kanin, kinuha nito ang plato at mangkok. Tinabi ni Kenneth yon at mas lalong nilapit sa kanya ang baso ng halo-halo. Hindi na kita crush, Barbie, biglang sabi ni Kenneth. Naiirita siyang lumingon dito. Bakit ginagawa mo to? Sobrang papansin mo pa. Tumawa pa ito ulit na parang may nakakatawa. Sunod-sunod siyang sumubo ng halo-halo. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis. Siguro gusto lang talaga ng binata na asarin siya. Akala siguro ni Kenneth mapapaniwala siya sa mga ginagawa nito. Wala na yon. Nakangiti pa na parang timang si Kenneth. Ang tagal na nitong nararamdaman ko. Crush pa ba yun? Natigilan siya sa pagsubo. Nagkatinginan silang dalawa.
Mataman siya nitong pinagmasdan na para bang hinihintay ang magiging sagot niya. Napakagatlabi si Kenneth at muling tumawa. Paulit-ulit na lang tayo, Barbie. Hindi ka kasi maniwala. Paano ka maniniwala? Ang dami-dami mong babaeng kinakausap. Tigilan mo nga ako, Kenneth. Ang dami. Napalingon ito sa paligid at namungay ang mga mata. Nasaan ba? Wala namang iba. Ikaw lang ang alam kong babaeng palagi kong nilalapitan. Mga bata pa lang tayo. Sa'yo na ako parang aso na habol ng habol. Sinubo niya na ang isang piraso ng hiwa ng saging. Nanlalamig ang bibig ni Barbie. Kailangan niya ng malamig kasi nagiinit na ang mga pisngi niya. Hindi siya kinikilig. Mainit lang talaga sa loob ng kainan. Oo, electric fan lang kasi ang meron doon. Kulang at naiinitan siya. Bigla nitong marahang hinawakan ang baba niya at pinaharap siya rito. Gusto nga kita, Barbie. Nanlaki ang mga mata niya. Tumigil ang kanyang panga sa pagnguya. Hindi na niya manguya ang saging na nasa bibig. Hindi ka seryoso? Sambit ni Barbie. Dahan-dahan niyang nilunok ang kinakain. Kahit parang nakalimutan na ng lalamunan niya kung paano lumunok. Napapikit si Kenneth sandali at bahagyang yumuko. Saka namamaos na nagsalita. Maniwala ka naman oh. Seryosong-seryoso ako palagi. Hindi ka naman naniniwala. Napasinghap siya. Ayaw niyang maniwala. Kasi kapag naniwala siya, ano na? Ano na ang gagawin niya pagkatapos? At bakit parang siya pa ang kinakabahan, gayong si Kenneth naman ang umaamin? Mabilis siyang umiwas ng tingin at muling kinuha ang kutsara niya. Kain. Kailangan niyang kumain. Pero kahit anong subo niya, hindi na niya malasahan ang kinakain. Natigilan na naman si Barbie nang bahagyang lumapit si Kenneth sa kanya. Huy, anong ginagawa mo? Humalakak ito at inayos ang kanyang buhok. Barbie, sana hindi ka na magduda na may iba. Dahil lahat ng sa akin, gustong gusto ka talaga. Sobrang landi ni Kenneth. Hindi na kinakaya ni Barbie. Parang kaunti na lang, bibigay na siya rito. Marami siyang pagdududa, pero palagi naman itong nagbibigay ng assurance. Siya lang daw ang gusto nito. Mga bata pa lang sila, siya lang daw talaga. Ilang linggo niyang inisip ang mga sinabi ng binata. Hindi pa nakatulong ang mga pagpapapansin nito. Hay, ewan, bahala siya dyan. Ang dami kong kailangang isipin. Nalate na nga ako ng gising. Dali-dali na siyang nag-asikaso papuntang school. Hindi na siya nakapag-almusal. Na-late din kasi ang mama niya na magising. Kaya binigyan na lang siya ng dagdag baon. Bumili ka na lang ng pagkain mo, anak. Sambit ng mama niya. Apo. Habang nagmamadaling maglakad, biglang may humila ng kaunti sa backpack niya. Paglingon ni Barbie, nakita niya si Kenneth. Late ka na rin. Buhatin ko ng bag mo para mas mabilis ang lakad mo. Iniwas niya agad ang bag. Wag na. Hindi nito pinansin ang sinabi niya at sinabayan siya sa paglalakad. Ang bigat ng bag mo. Dinadala mo ba lahat ng libro mo? Hindi na siya nagsalita. Habang papalapit sa gate, naabutan niyang pumipila na ang mga estudyante sa field para sa flag ceremony. Kaasar, late na talaga ako. Tumakbo siya at tumakbo na rin si Kenneth. Saktong magkatabi ang pila ng section nila. Pareho silang pumunta sa dulo at pumila na rin. Nang nagkatinginan sila, medyo hinihingal pa siya. Ganda mo, darling. Walang boses, pero alam niyang yon ang buka ng bibig nito. Napairap si Barbie at agad na kinuha ang panyo. Medyo pinagpapawisan siya. Tapat pa ang pwesto niya sa sikat ng araw. Lumipas ang ilang minuto, nakaramdam siya ng hilo. Nanunuyo na rin ang mga labi niya at bibig. Nakakahilo. Gutom na si Barbie. Sana lang ay may tindang pagkain sa kantin. Pero alam niyang madalas na wala na kapag ganoon kaaga. Nang matapos ang ceremony, baylay na sila pinapasok sa room. Nagulat siya nang biglang tumabi sa kanya si Kenneth. Miranda, ano yan? Hoy, dito ka. Natatawang tawag ng tropa nito. Wait lang, may bibigay lang sa darling ko. Nagmamadali si Kenneth na nagkalkal ng bag nito habang sumasabay sa kanya sa paglalakad. Nang tumigil ito, nasa tapat na sila ng room. Hinawakan nito ang braso niya at pinigilan siyang makapasok. Para sa'yo, kainin mo, Barbie.
Napatingin siya sa sandwich na hawak nito. Para sa akin? Anong gagawin ko dyan? Humalakhak ito sa sagot niya. Kakainin. I mean, bakit binibigyan mo ako niyan? Bakit bawal ba? Pagkain naman to, simula ngayon. Palagi ako magdadala ng pagkain para sa'yo. Nakangiting sabi ni Kenneth at pinilit sa kamay niya ang sandwich. Kenneth, manliligaw na ako, Barbie. Napanganga siya. Ano? Ano manliligaw? Napatawa pa ulit si Kenneth at unti-unting namula ang mukha. Sinasabi ko na sa'yo ng direkta para malinaw at hindi ka palaging magdududa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Barbie. Hindi siya mapakali. Parang may kumikiliti sa kanyang tiyan. Bigla nitong hinawakan ang mga balikat niya. Pinatalikod siya nito sa kanya. Sige na Barbie, pasok na. Titig na titig ka. Nahihiya na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita at pumasok na sa loob. Siya rin ang nahihiya sa ginagawa nito. Pagpasok niya, inasar agad siya ng kanyang mga kaklase. Nakakahiya. Ang lalaki na yun talaga. Nang makaupo na si Barbie, patuloy pang mga kaklase niya sa pang-aasar. Natawa na lang din talaga siya. Ang hirap magpigil kapag may masaya sa paligid. Kinikilig na si Barbie kay Kenneth. Pang-aasar ng isa. Napairap siya at parang naging pangkuting bigla ang boses niya. Hindi talaga. Mas lalo namang tumili ang mga ito. Tiningnan niya ang sandwich. Napangiti siya ng kaunti. May palamang itlog, ham at mayonnaise. Kumagad siya ng malaki at mas lalong napangiti. Si Kenneth parang alam na alam nito palagi kung kailan siya magugutom kahit hindi niya sabihin. Simula noon, mas lalo nang naging hayagan ang panliligaw ng binata sa kanya. Mas pinapakita nitong sigurado ito sa kanya at siya lang talaga. Pinapaalam nito sa lahat para hindi na siya magduda. Hindi siya mabilis bumigay sa lalaki. Pero siguro kasi wala naman siyang alam na may ibang lalaking may gusto sa kanya. Hindi siyang pinakamaganda sa school. Hindi niya inaasahan na may magkakagusto. Si Kenneth lang ang tanging lalaki na nagsasabing gusto siya. Kanino galing tong spaghetti? Sinagot siya ng kanyang mama. Galing kay Madel. Iinitin ko para makain mo. Favorite mo naman ang spaghetti. Napangiti siya at agad na tumango. Matapos mag-agahan, mabilis siyang naglinis ng bahay. Ayaw naman niyang palaging ang mama niya ang gumagawa noon. Kapag kaya nilang magkakapatid, sila na talaga ang gumagawa. Pagkatapos maglinis, nagmamadali na siyang pumasok sa school. Kaya lang, hindi niya alam na titirahin siya ng spaghetti na kinain niya. Aray, ang sakit. Second class pa lang, kumukulo na ang tiyan ni Barbie. Nung una tiniis niya pa, baka simpleng gabag lang. Pero habang tumatagal ang lecture ng teacher niya, pakiramdam niya ay may dalawang tambol na nag-uumpugan sa loob ng kanyang tiyan. Napapikit na lang si Barbie habang nakahawak sa mesa. Huwag ngayon, kahit mamaya na lang pag-uwi ko na. Pero mukhang walang balak makinig ang kanyang tiyan. Pag-ring ng bell para sa recess, agad siyang tumayo. Hindi na niya hinintay ang mga kaklase niyang nagyayayapang bumili ng pagkain. Diretso siyang tumakbo papunta sa girls' comfort room. Pagdating niya ron, parang gusto niyang umiyak. Bakit pila? Malamig na ang pawis ni Barbie. Tumitindig ang balahibo niya. Nakakainis. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi nakaka-Barbie tong LBM na to. Punong-puno sa loob. May mga estudyante nang nagpapalit ng costume para sa performance. Open pa naman ang cubicle sa loob, kaya kapag tumai siya, siguradong kakalat ang amoy. Napahawak si Barbie sa tiyan. Mamamatay na yata ako. Hindi na niya kaya. Tumirik na ang mata ni Barbie. Taing-tain na talaga siya. Lumabas ulit siya ng hallway habang dahan-dahang naglalakad. Humihinga siya ng malalim, umaasang kahit papaano ay mawawala ang sakit. Kaso biglang umihip ang malakas na hangin. Mas talang humilab ang kanyang tiyan. Ayoko na. Mama, uuwi na ako. Pasundo. Napayuko na siya at napahawak sa railings. Barbie, boses yun ni Kenneth. Ano? Maikli niyang sagot. Pinagmasdan siya nito ng mabuti. Okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Tumango siya.
Pero paano niya sasabihin na taing-tain na siya? Oo, namumutla ka. Hinawi niya ito sa harap niya. Umalis ka dyan. Umalis ka. Nilagpasan niya ang binata, pero bigla siyang pinigilan. Barbie, inis siyang bumaling dito. Ano ba? Tiningnan siya nito ng mabuti. Sabihin mo na, ano bang nararamdaman mo? Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi. Napairap si Barbie kahit hirap na siya. Ang kulit pa rin talaga nito. Huminga siya ng malalim. Talaga bang sasabihin niya pa sa binata ang nararamdaman? Tae, bulong ni Barbie. Ano yun, darling ko? Malambing nitong tanong at mas lalong lumapit. Hinila ni Barbie ang kowelyo ng uniform nito. Napayuko ang binata sa kanya. Nakita niya pang nanlaki ang mga mata ni Kenneth, pero wala na siyang pakialam. Tumirik na naman ang mga mata ni Barbie nang umihip ang hangin. Muntik na siyang mapasubsob sa leeg nito. Barbie, bakit? Hindi ko alam na ganito ka pala kapusok. Mamaya na yan, nasa school pa tayo. Sabi ng ilusyonadong si Kenneth sabay hagikgik. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Barbie sa mga sinasabi nito. Lumayo ulit siya at tumingin. Namumula si Kenneth at napakagat pa ng labi. Ano bang reaksyon yan? Ano, naakit ka? Bulalas ni Barbie. Mas lalo niya itong hinila palapit. Napahagikgik na naman si Kenneth at hinawakan pa ang ulo niya. Parang iniengganyo na lapain niya ang leeg nito. Sinasagot mo na ba ako sa panliligaw ko? Gusto mo nang makahalik, darling? Ayaw mong sa lips muna para masarap-sarap. Gusto niyang pisilin ang bukol nito sa lalamunan para manahimik sa mga pantasya nitong puro kabastusan. Natatai ako, Kenneth. Hirap na hirap at hinihingal na bulong niya rito. Binitiwan na agad ni Barbie ang binata at tinulak. Hindi naman malakas ang tulak niya, pero bigla itong nanghina. Napahawak at napasandig pa sa railings. Nakatingin sa kanya at hindi makapaniwala. Taing-tain na ako, dagdag ni Barbie. Maraming tao sa banyo ng girls. Hindi ako makatae. Natulala pa ito ng kaunti. Tiningnan nito ang tiyan niyang kanina niya panghawak. Nakita rin ito kung gaano siya kahirap huminga at kung gaano siya kaaligaga. Nataranta si Kenneth. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Darling, teka lang, ano gagawin? Hanapan mo ako ng banyo ngayon. Sasagutin na kita. Gagawin kitang boyfriend. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Sige, tara na. Hindi na nakipagtalo si Barbie. Sa pagkakataong yon, wala na siyang lakas para maging mataray kay Kenneth. Mabilis siya nitong inakay sa kabilang building. Pagdating nila, huminto ito sa tapat ng comfort room ng mga lalaki. Mabuti na lang at walang tao. Ipinasok siya ni Kenneth sa isang cubicle. Hintayin kita sa labas. Saraduhan ko ang pinto sa labas para magawa mo yan. Nagmamadali na itong lumabas. Sinarado na ang main door. Sa wakas, sakit ng tiyan ko. Sobrang sensitive talaga ng tiyan ko. Pagkalabas niya, makalipas ang ilang minuto, nakahinga na rin siya ng maluwag. Pero walang sabon, kaya hinugasan na lang niyang mabuti ang mga kamay. Sa classroom na lang siya maglalagay ng alcohol. Paglabas ni Barbie, nandun pa rin si Kenneth. Hindi talaga ito umalis at nagbantay nang walang makapasok. Ano, okay na? Halika na. Hahawakan sana nito ang kamay niya, pero agad niya yung iniwas. Wag, mabaho. Napatingin ito sa mga kamay niya. Walang sabon. Tumango siya kaagad. Naglakad na lang silang dalawa pabalik. Medyo lumalayo siya kay Kenneth kasi baka maamoy nito ang kamay niya. Pagdating sa classroom, agad siyang pumasok. Kaso, pagtingin niya sa bag, nakalimutan niya ang alcohol. Barbie! Tawag ni Kenneth na nakabalik na agad galing sa classroom nito. Lumapit siya rito nang makita niyang alcohol na dala nito. Pahingi. Nagsaboy agad si Kenneth sa kamay niya. Habang kinakalat niya yon sa mga kamay, napatingin siya rito. Napangiti naman ito. Okay ka na ba? Masakit pang tiyan mo? Umiling agad si Barbie. Hindi na, mukhang nailabas ko na lahat. Salamat. Ang baho ng usapan natin, Barbie. Pero ayos lang. Maganda ka naman. Sige, pasok ka na ulit at maupo.
Ipahinga mo na yan. Inom ka ng tubig. Tumango si Barbie. Sa pagkakataong yon, wala na siyang maisip na maayos na sasabihin. Pagod na siya at gusto na lang niyang makaupo. Hindi man niya gustong aminin, nakatulong talaga si Kenneth sa kanya. At kahit nakakahiya ang nangyari, hindi siya nito pinagtawanan o iniwan. Gayunpaman, alam niyang may utang siya rito. Sinasagot na kita, Kenneth, biglang sabi ni Barbie. Talaga? Tayo na, Barbie. Alam na ni Barbie kung bakit ganun. Ibang pakiramdam niya sa presensya ni Kenneth. Kasi kahit hindi niya kayang ipaliwanag ang damdamin niya, nakakatakot, nakakakaba, pero gustong gusto niya pa rin ito. Marahan siyang tumango. Simula ngayon, girlfriend mo na ako, Kenneth. Napahagikik na naman ang binata na parang kinikilig. Girlfriend? Napatawa na lang din siya sa reaksyon nito. Parang may kumikiliti na naman kasi sa tiya niya. Basta kung saan man dalhin ng relasyon yon, bahala na. Hindi yon naging madali para kay Barbie. Sa isang maliit na lugar na halos magkakakilala ang lahat, sapat nang makita silang magkasama ng ilang minuto para magkaroon na ng kwento ang buong barangay. Kaya kahit gusto niyang maging masaya sa bagong relasyon nila ni Kenneth, natutunan niyang maging maingat. Hindi pa alam ng mga magulang niya, at kung malalaman ng mga ito, alam niyang malaking problema yon. Hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend kasi yun ang rules nila. Kailangan muna naming tapusin ang pag-aaral bago kami payagang pumasok sa isang seryosong relasyon. Sana maintindihan mo, Kenneth. Paliwanag ni Barbie. Tumango naman agad si Kenneth na nakaupo sa harap niya habang nakatingala. Oo naman, walang problema. Basta masaya na ako kasi sa wakas sinagot mo na ako. Tinupad mo na ang pangarap ko, darling. Natawa na lang siya sa tawag nito pero hindi niya na binago. 5 buwan na silang palihim na nagkikita, nag-uusap at nagpapalitan ng mga simpleng moment. Minsan pagkain lang ang dala ni Kenneth. Minsan naman isang maliit na bulaklak na pinulot nito sa daan. At kahit palagi siyang nagrereklamo, hindi niya maitatanggi. Hinahanap-hanap na rin niya ang presensya nito. Isang gabi, nasa maliit na kubo sila sa loob ng kanilang bakuran. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga kuliglig na lang ang naririnig. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Napalingon si Barbie sa malaki nilang bahay. Sa akin, wala namang makakapansin na wala ako sa kwarto. Tulog na naman kasi sila. Pero ikaw, mahinang tumawa si Kenneth at inayos ang kanyang buhok. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ako hinahanap sa amin. Kapag hindi ako umuwi, alam nilang nasa kaibigan o pinsan ako matutulog. Tinitigan niya ang kanyang boyfriend. Hindi niya alam kung bakit ganun kalakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi naman yon ang unang pagkakataon na magkasama sila. Pero iba kasi ang gabing yon. Pinilit nilang magkita dahil buong maghapon silang nag-away sa school. Paano ba naman ay nagsiselo si Barbie sa babaeng may crush kay Kenneth? Dahil walang nakakaalam ng relasyon nila at hindi sila nagpapahalata, lantaran kung lumandi ang nagkakagusto sa binata. Bakit ba kasi ang gwapo mo? Ang dami tuloy nagkakagusto. Humalakhak si Kenneth sa kanyang tenga. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ikaw naman ang gusto ko. Alam mo, Barbie, 5 buwan na tayo. Pero parang hindi pa rin ako makapaniwala na pumayag ka sa akin. Dati, halos sapakin mo ko kapag tinatawag kitang darling. Tapos ngayon, kapag hindi kita tinatawag ng ganun, ikaw pang nagtatampo kapag hindi kita natawag na ganun. Minsan iniisip ko kung nananaginip lang ba ako o totoong girlfriend na talaga kita. Napailing si Barbie pero hindi niya napigilang ngumiti. Ang haba na naman ng sinabi mo. Sobrang bolero mo. Bumigay tuloy ako. Lumawak ang ngiti ni Kenneth. Talaga? Muling natawa si Barbie. Sa pagtagal ng relasyon nila, napatunayan niya naman na mabait ang binata. Sa likod ng mga biro nito, may mga sandaling bigla itong nagiging seryoso. Huminga ng malalim ang binata. Gusto kong magpakilala sa mama at papa mo bilang boyfriend mo. Agad siyang kinabahan. Hindi pa pwede. Kapag nalaman nilang may boyfriend ako, baka pagalitan nila ako. Alam ko, kaya hindi kita pipilitin.
Gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi kita tinatago dahil nahihiya ako sa relasyon natin. Gusto kong dumating ang araw na hindi na natin kailangan magtago. Gusto kong makilala nila ako ng maayos. Napayuko si Barbie. Hindi niya alam kung bakit parang may kumurot sa puso niya. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na magiging legal tayo. Nakangiting sambit ni Kenneth pagkatapos ay marahan siyang hinalikan. Marahan lang sa una hanggang sa naging malalim. At ng gabing yon, ibinigay niya ng buong buo ang sarili sa lalaking una niyang minahal. Ngunit pagkatapos niyang ibigay ang lahat sa kanya, may napansin siyang kakaiba kay Kenneth. Parang naging sunod-sunod ang pag-iwas nito. Kapag inaaya niya, ayaw ni Kenneth. Pagkatapos ng klase, naghintay siya sa may gate. Karaniwan, naroon si Kenneth at naghihintay sa kanya para kahit papaano sabay silang umuwi. Pero wala ron ang binata. Maya-maya nakita niya ito sa malayo kasama ng boyfriend niya ang mga tropa nito. Nang mapatingin si Kenneth sa kanyang direksyon, mabilis nitong ibinaling ang mukha na parang hindi siya nakita. Nanikip ang dibdib ni Barbie. Anong ginagawa mo? Kenneth, tawag ni Barbie nang sumunod siya. Napalingon naman ang binata at malamig siyang tiningnan. Bakit? Bakit hindi mo ako pinapansin? Napabuntong hininga si Kenneth. Marami lang akong iniisip. May mali ba? May ginawa ba ako? Umiling ito. Wala naman. Kung wala, bakit parang galit ka sa akin? Hindi ako galit sa'yo, Barbie. May iniisip lang ako at may problema sa bahay. Huwag kang magtanong ng ganito, okay? Nakaka-stress kasi. Lalong kumunot ang noo niya. Hindi kita maintindihan. Girlfriend mo ko. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Kung stress ka, pwede mo akong sandalan. Matagal siyang tinitigan ni Kenneth bago ito umiwas. Barbie, mga bata pa tayo. Hindi naman porke nasa isang relasyon tayo. Kailangan palaging alam na lahat. Hindi pwedeng sa akin lang umiikot ang mundo mo. So kung kailangan ko ng space, huwag ka nang mangulit, okay? Pagkatapos ng mga salitang yon, umuwi si Barbie at agad na dumiretso sa silid. Doon siya matinding umiyak. Yun nga lang, tahimik pa rin kasi baka marinig siya ng mga magulang. Ang lalaking yun, napakawalang hiya. Pinanggigilan niya ang unan at pinagsasapak. Ano? Ano ha? Binola lang ako? Inuto? Sira ulo siya. Ilang araw silang hindi nagpansinan na umabot na sa mga linggo. Malapit ang graduation pero para silang hindi magkarelasyon sa paraan nila ngayon. Hanggang sa isang araw, hindi niya na talaga napigilang kumprontahin si Kenneth. Ano ba talaga? Tayo pa ba? Nanginginig ang boses na tanong ni Barbie. Seryoso lang ang mukha ni Kenneth at nakatingin sa kawalan. Gusto ko nang makipag-break. Umawang ang kanyang bibig. Anong sabi mo? Pagkatapos mong kunin ang virginity ko, ganun na lang? Hindi ito sumagot. Sa sobrang gigil ni Barbie, tinulak niya ito ng malakas. Malaki ang katawan ni Kenneth, pero isang tulak lang, bigla itong nanghina. Napaupo ito sa mga bote sa likod ng building. Napakawalang hiya mo. Sabi ko na tamang pagkakakilala ko sa'yo, babaero at manyak. Mariing sabi ni Barbie habang pinupunasan ang mga luha. Hindi ito makatingin sa kanya, pero patuloy naman sa mga masasakit na salita. Anong magagawa ko kung nagsasawa na ako? Mga bata pa naman tayo. Hindi pa itong huli. Saka lilipat na kami sa kabilang bayan pagkatapos ng graduation. Hindi ko kayang LDR. Kaysa mag-cheat pa ako sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Gigil niyang sinabunutan si Kenneth. Hinihiling na sana ay mapanot na lang ito. Ang galing-galing mo. Kabilang bayan lang pala. Anong LDR? Ang sabihin mo, naghahanap ka ng dahilan. Ginamit mo lang ako. Ang bastos-bastos mo. Katawan lang palang habol mo sa akin. Magtatangka sanang tumayo si Kenneth. Pero malakas niya itong sinapak sa mukha. Sinipa niya sa puwetan. Sira ulo! Umawang ang bibig ni Kenneth at gulat na gulat. Sana hindi na kita makita pa. Sinusumpa kitang lalaki ka? Sigaw niya bago ito talikuran. Simula nga noon, hindi na talaga sila nagkita ni Kenneth. Iniisip niya na lang na bahagi yon ng kabataan na pinagsisisihan niya. Nag-aral siya at nagkaroon ng trabaho.
Nagkaroon na rin ng 2 boyfriend sa paglipas ng mga taon. Yun nga lang, yung isa ay bading at ang isa naman ay manloloko. Ano? Naging boyfriend mo yun? Tanong ni Chichi habang nag-uusap sila tungkol sa nakaraan. Umismid naman na siya. Oo nga eh. Bale, 3 ang naging ex ko. Nainis nga ako. Isinuko ko kay Kenneth ang sarili ko. Ang galing mambola. Nakakabwisit. Umawang ang bibig ni Chichi at hindi makapaniwala. Grabe ka. Best friend mo ako ng ilang taon. 30 na tayo, hindi mo pa rin nabanggit. Kala ko never kang bumigay kay Kenneth. Yun naman pala, nakaisa na. Oo, at sising-sisi nga ako. Sobra akong naniwala. Yun pala, siguro matagal na niya akong minamata na masama sa koleksyon niya ng mga babae. Pero pagkatapos ng may mangyari sa amin, nang makuha niya ako, naging malamig na siya sa akin. Tapos nakipag-break. Kung hindi ba naman kalahating siraulo? Hindi niya raw kaya ng LDR. Sa kabilang bayan lang naman lumipat. Tawang-tawa si Chichi sa mga kinuwento niya. Minsan, tinatawanan niya na lang din. Pero kapag naiisip niya ang huling usapan nila ni Kenneth, may munting kirot sa puso niya. Mahirap hindi damdamin, lalo na at una niya si Kenneth at dito unang binigay ang sarili. So, galit na galit ka. Nakita na ba kayo ulit pagkatapos ng 12 years? Tanong ni Chichi. Hindi. Nanlaki ang mga mata nito. Seryoso, anong hindi? Nakikita ko madalas yun sa may City Hall. Sa likod, kasi pulis na. Mabilis siyang napairap. Ay, wala akong pakialam. Ewan, hindi ko nakikita at ayaw ko nang makita. Babaero siya. Bagay na bagay sa kanyang pulis. Kasi matulis. Hinampas niya ang kaibigan. Chichi, tigilan mo ako. Porke may asawa ka na. Hindi niya alam kung anong meron sa tadhana. Pero kahit pumupunta siya sa kabilang bayan, kailanman hindi niya na nakita pa si Kenneth. Nagtrabaho siya ng ilang taon sa Maynila. Nang gusto nang mag-retire ng parents niya, bumalik siya sa bayan nila at inasikaso na ang kanilang mga negosyo. Doon na siya magsesettle. Pero kahit isang beses, hindi na talaga sila nagkita pa ni Kenneth. Mas mabuting hindi kami magkita. Ibig sabihin, hindi kami soulmates ng siraulo na yon. Inis niyang sabi. Ngiti-ngiti naman si Chichi. Pero sa reaksyon mo galit na galit ka pa. Baka naman may nararamdaman ka pa. Wala na no. Sa lahat ng ex ko, bukod na siya ang una, sobrang manloloko niya pa. Grabe kasing ginawa nun. Napakababaero. Habol lang ang katawan ko. Inutu-uto ako sa mga mabubulaklak na salita. Kaya akala ko siya na. Siyempre, bata pa ako kaya nagtiwala ako. Napasinghap si Chichi at tinawag ang asawa. Be, may asawa na ba yung si Kenneth? Umiling ang asawa ni Chichi. Wala pa. Naghahanap nga raw. Kausap ko yun. Nakainuman ko nung nakaraan at dumalo rin sa birthday ni James. Napairap agad si Barbie. Sabihin nyo, wag nang maghanap kasi babaero naman siya. Wag nang magpadami ng lahi kung katulad niya lang din na siraulo. Parehong natawa ang mag-asawa. Dahil sa sobrang bad trip sa topic, umalis na siya sa bahay ni Chichi. Ayaw niyang makarinig ng balita tungkol kay Kenneth. Pero parang may pakpak talaga ang balita at siya ang sinasapol. Pero mukhang silang taya ngayon sa tadhana. Dahil sa pagkakataong yon, mukhang sila na ulit ang paglalaruan. Anak, sana naman next time ikaw nang ikasal. Gusto na namin ng apo. 30 ka na. Wala ka nang ibang ginawa kundi maging abay sa kasal. Sana ikaw na ang next na ikakasal. Sambit pa ng kanyang ama. Mahina siyang tumawa habang nagsusuot ng heels. Wala tayong magagawa, Papa. Mga manloloko ang naging ex ko Kilala ng mga ito ang 2 niyang ex-boyfriend. Pareho naman kasing legal ang mga ito. Talagang si Kenneth lang ang naging illegal niyang relasyon. Hindi na rin niya binanggit. Mukha namang kawatan ang ex-boyfriend niyang yun. Sige po, aalis na ako. Baka gabihin po ako kasi baka mag-aya pa sa after party. Sumakay na siya ng kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe, medyo traffic nang malapit na sa simbahan. May napansin siyang lalaki sa gilid. Nakasakay sa Ducati habang nakabarong at may suot na helmet. Napakagatlabi si Barbie. Sino kaya to? Ang hot naman. Bigla siyang natawa sa sarili.
Pero baka maganda lang ang katawan tapos mamaya mukhang unggoy. Maya-maya ay nauna nang umabante ang motor. Hinayaan niya na lang. Siguro ay makikita niya ito sa simbahan. Nang makalapit sa simbahan, wala nang bakanting parking. Ano ba yan? Mukhang sa malayo pa ako makakapag-park. Nang makahanap, agad na siyang bumaba. Naglakad pa siya papuntang simbahan. Nang makarating sa pinto, nagmamadali na siya. Nakita niyang inaayos na ng coordinator. Hindi na nga siya nakasama sa photoshoot ng kaibigan niyang bride. Malilate pa siya ng ganoon. Hi, abay din ako. Imporma niya sa wedding coordinator. Opo, pila na po kayo rito. Malapit na magsimula. Ngumiti siya ng kaunti. Thank you. Tumapat na nga siya sa pila ng bridesmaid. Nang makita siya ng ibang kaibigan, bumati rin siya sa mga ito. Pero nang paglingon niya sa kanyang katabi, parang may bumagsak na pader sa harap niya. Ngumisi bigla si Kenneth. Ikaw pala. Long time no see. Long time no see mo mukha mo. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit ka nagagalit? Anong bakit? Hinanap niya agad ang coordinator. Ayaw niyang maging partner si Kenneth. Kailangan niyang magpapalit. Nakita niya ang babaeng coordinator. Miss, teka lang. Pwede bang palitan ng partner ko? Ayoko kasi sa kanya. Seryosong sabi ni Barbie. Narinig niya ang tawa ni Kenneth sa kanyang tabi. Ganun. Galit ka pa rin sa akin. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siyang nakikipag-usap sa coordinator. Nasabi niya ang concern, pero dahil may kailangan pa itong asikasuhin sa kasal, napaghihintay siya. Ayaw niya namang basta maging diva at magpilit na iba ang partner kung masisira lamang ang wedding. Sabi raw nila, kapag daw partner ang abay sa kasal, hindi raw nagkakatuluyan. Sambit ng kaibigan niya na kausap ang partner nito. Tumaas ang kilay ni Barbie. Talaga? Pamahiin lang naman pero walang masamang sundin. Nagkatinginan sila ni Kenneth. Bigla siyang napanatag. Kahit pamahiin lang yon, susundin na ni Barbie. Titiisin niyang maging partner si Kenneth. Huwag lang makatuluyan. Pero ang baliw na si Kenneth, biglang tinawag ang coordinator. Papalit ako ng partner. Please. Ayokong kapartner to. Inaaway ako. Hindi kaya. Tanggi agad ni Barbie at agad na hinawakan ang braso ng binata. Okay lang kami ni partner. Dito ka na. Sabay tayong lalakad hanggang altar. Pero agad itong bumitaw sa kanya. Ayoko. Sa iba na lang. Ibang gusto kong kapartner. Baka mamaya totoo yung pamahiin. Agad na tumaas ang mga kilay ni Barbie. Anong gusto mong iparating? Gusto mong makatuluyan ako? Hindi nagsalita si Kenneth at nagpumilit na maghanap ng ibang partner. Napatingin siya sa mga kaibigan niyang nakatingin sa kanila. Nagugulat na ganun sila ni Kenneth. Mga kababata nila ang mga ito, pero wala namang alam na may namagitan sa kanila. Dito na ako. Iba ng partner mo dyan, Barbie. Nakangising sambit ni Kenneth. Naiinis siyang bumaling. Mas lalo lang nairita nang makitang magandang babae ang bagong partner ng binata. Hindi niya kilala, kaya baka sa side ng groom. Binulungan siya ng kanyang kaibigan. Ano ba kayo? Alam naming papansin niyang si Kenneth sa'yo dati. Pero bakit parang galit na galit ka? Bigla na lang sumagot si Kenneth kahit hindi tinatanong. Yun ba? Ex-boyfriend niya kasi ako. First love ba nga? Napapikit siya sa inis. At proud na proud ka pa? Kapal ng mukha mo. 5 months lang naman naging relasyon natin. Puppy love yun. Nasa ng puppy love sa mga ginawa natin, Barbie? Gulat na gulat ang mga ito. Wala talagang nakaalam noon na sila ni Kenneth. Sobra nilang galing magtago. Nagsimula ang kasal. Sinubukan niyang mag-focus. Kahit isang beses, hindi siya tumingin sa direksyon ni Kenneth. Pero ng reception, paano niya naman iiwasan kung sobrang papansin? Barbie, ikaw ang nakahila ng lasa sa bouquet. Sambit ng kaibigan niya. Nahihiya siyang lumapit at kinuha ang flower bouquet na yon. Ayaw niya sana pero wala namang choice. Gagawin ni Barbie kasi ayaw niyang maging KJ. Habang naghihintay sa makakasalo ng garter, hindi siya mapakali. Paano ba naman nakita niya si Kenneth na naghubad pa ng barong? Halatang handang makipag-agawan para sa garter. Sana hindi siyang makakuha. Subukan niya lang talaga. Bulong-bulong ni Barbie sa galit.
Pero mukhang hindi pabor sa kanyang tadhana. Si Kenneth ang nakakuha ng garter, o mas tamang sabihin na inagaw nito sa nakasalo. Muntik pang matalisod sa sobrang desperasyon na makuha. Ako na! Ako ang nakakuha! Ako ang nanalo! Hindi pwedeng iba! Ako lang dapat! Sambit ni Kenneth sa microphone habang nakataas ang garter at nakatingin sa kanya. Biglang tumili ang mga bisita. Napasapo na lang si Barbie sa ulo. Ano bang gustong mangyari ng lalaking to? Ginawa na nga ang mga ritual sa kasal. Inis na inis siya kay Kenneth, pero wala naman siyang magagawa. Kaya nang matapos, hindi na siya naghintay sa after party. Umuwi na siya kaagad. Pero hindi pa man siya nakakalabas. Lumapit na ang binata. Barbie, ihatid na kita. Napairap siya habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. May sasakyan ako. Sige, sundan na lang kita para sure akong safe kang makauwi. Ngumiti siya ng peke nang makababa na sa ground floor. Wag na, hindi mo kailangan gamitin ang pagkapulis mo sa akin. Safe naman ang lugar natin. Walang mangyayaring masama. Napakagatlabi si Kenneth. Alam mo na pulis ako. Bigla siyang napaiwas ng tingin. Narinig ko lang, syempre bumalik ka na ulit dito sa bayan natin. Oo, nagpasign talaga ako rito. Hirap kapag nasa kabilang bayan. Kahit bumiyahe ako dito, di makasilip. Kumunot ang noo niya. Naglakad na lang si Barbie at pumuntang parking lot. Sasakay na sana siya ng sasakyan, pero mabilis siyang hinarangan ni Kenneth. Pwede ba tayong mag-date? Nauutal na tanong ng binata. Napaatras bigla si Barbie. Anong sinasabi mo? Umalis ka dyan sa sasakyan ko. Napakamot ito sa sentido. Bakit ayaw mo? Single ka naman. Single din naman ako. Wala akong pakialam. Hindi na ako makikipag-date sa'yo. Saka hanggang ex ka na lang. Baka nakakalimutan mo ang mga ginawa mo sa akin. Napaiwas ito ng tingin. Parang hirap na hirap maghanap ng dahilan. Hindi niya naman kailangan ng paliwanag. Malinaw naman ang nangyari noon. Hindi naman talaga ako nagsawa. Hindi naman katawan lang ang habol ko sa'yo. Mahinang sambit ni Kenneth. Hindi ako naniniwala. Tigilan mo ako. Naglakas loob ng tumingin sa kanya si Kenneth. Natakot lang naman ako. Laitin ba naman ako ng ama mo? Sinong hindi manginginig? Anong sabi mo? Napakagatlabi si Kenneth. Ayaw sa akin ng mga magulang mo nun. Hanggang ngayon naman, ayaw pa rin nila. Kahit may narating na ako, kahit pulis na ako, ayaw pa rin nila sa akin para sa'yo. Saka, akala mo ba talaga, wala akong balita sa'yo sa mga nagdaang taon? Meron. Yun na lang ang bumubuhay sa akin kahit ang sakit-sakit. Nanginig ang mga kamay ni Barbie. Hindi. Inuuto mo lang ako. 2 naging boyfriend mo, di ba? Parehong mayaman. Bagay sa'yo. Pantay sa pamilya nyo. Kaya naipakilala mo at tanggap ng pamilya mo. Ako, kahit anong gawin ko, ang hirap pumantay. Parang isang hakbang sa pag-asenso. 10 hakbang naman ang nagagawa mo para dumami pa ang ari-arian nyo. Ang hirap pumantay. 5 taon pa lang ako sa serbisyo. Simpleng pulis pa lang ako. Nagpapaaral pa ng mga kapatid. Kaya nahuli. Ayaw niyang magpauto, pero sobrang naninikip ang dibdib niya. Wala siyang alam. Hindi naman ito sinabi na ininsulto ito ng mga magulang niya. Hindi ako naniniwala. Napabuntong hininga si Kenneth. Ayos lang. Siguro ganito talaga. Noon pa man ang hirap mo ng pantayan. Mga bata pa lang tayo, alam ko na yun. Lagi akong pinagbabawalan ng tatay mo na pumorma sa'yo. Kasi nga ang taas mo. Pero nang bumigay ka sa akin, para akong dinala sa langit. Pero biglang pinatapon. Kasi hindi nga ako bagay sa langit kasama ka. Nangilid ang kanyang mga luha at bigla itong sinuntok sa dibdib. Baliw. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin lahat ng to? Gusto kong manligaw. Humarap sa pamilya mo na may napatunayan na. Pero ayaw pa rin nila. Bakit? Hindi na makapaniwala si Barbie nang may tumulong luha sa mukha niya. Sila bang magmamahal? Ako naman eh. Hindi naman sila. Sayang. Sayang ang 12 years. Namungay ang mga mata ni Kenneth. Bata pa ako at duwag. Nang nainsulto ako ng tatay mo, wala akong ibang naisip nun kundi makipaghiwalay sa'yo. Tama naman kasi sila. Anong kaya kong ibigay sa'yo at sa pamilya mo? Wala akong ganun.
Balita ko, nabili mo yung malaking lupa sa Ilaya. Ang galing mo. Ako yung motor pa lang. Saka, saka maliit na lupang nabili ko. Wala pang sariling bahay. Parang hindi pa talaga kayang magpamilya. Kaya paano ko magpapakita? Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan ngayon. Ilang taon na kasi kitang iniiwasan. Pinipigilan kong hindi ka makita para hindi ako magmakaawa ng ganito. Kaso wala. Pinagtagpo pa rin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sobra siyang naiinis sa lalaking kaharap niya. Napakarami nitong sinayang. Wala siyang pakialam kahit pulubi pa si Kenneth. Basta ba, mahal na mahal siya. Dumaan pa siya sa 2 maling lalaki sa buhay niya. May isang lalaki pala na umaasa sa kanya. Kailan ka pumunta sa bahay ng parents ko? Naiinis niyang tanong habang naluluha. Nang nabalitaan ko na single ka, gusto kong sa kanila muna magpaalam, tapos susundan kita sa Maynila. Confident pa ako nun, kasi pulis na ako. Kaso, mas lalo siyang naluha. Sana, sa akin ka nalang dumiretso. hindi pwede. Kailangan alam nila. Malalaman din naman nila kasi kung sinuyo mo ko, ilalaban kita. Hindi ako papayag na insultuhin ka nila. Ano, nagmahal ka ng iba pagkatapos ko? Umiling agad si Kenneth. Hindi. Ikaw lang naman talaga. Dati pa nga, kahit ng mga bata pa tayo. Alam mo na yun. Saka na busy ako sa pagtulong sa mga kapatid ko na puro trabaho lang ang inatupag ko. Talaga? Tumango-tango agad ang binata. Oo, itanong mo pa kay Chichi at sa asawa niya. Sa kanila ako nakakasagap ng kwento tungkol sa'yo. Hindi niya napigilang tumawa habang patuloy sa pag-iyak. Hindi siya makapaniwala. Kaya siguro kahit nagmahal siya ng iba, galit na galit pa rin siya kay Kenneth. Dahil ang totoo, nahirapan talaga siyang kalimutan ito. Sumama ka sa akin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ipapakilala kita sa mga magulang ko bilang mapapangasawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Kenneth. Oh, wag muna Barbie. Tatanggihan lang nila ako. Lupa pa lang ang meron ako. Mag-iipon pa ako para makapagpatayo ng bahay. Wala akong pakialam. May bahay ako. Doon tayo tumira. Hindi tayo tanggapin. Hayaan mo sila. Huwag ka nang mag-isip pa. Kontento ako sa'yo noon pa man. Hindi mo kailangan isipin ang mga bagay na wala ka kasi meron naman ako. 30 years old na ako. Gusto ko nang mag-asawa. Kailan pa kita hihintayin? Kailan mo pa ako liligawan? Kapag puti ng buhok ko lahat. Kaya umayos ka, Kenneth. Huwag kang duwag. Pulis ka pa sa lagay na yan. Hindi ako natatakot. Ilalaban kita. Halika na. Walang nagawa si Kenneth kundi sumama. Halata ang kaba nito habang nakaupo sa sasakyan. Hindi niya lubos maisip kung anong masasakit na salita ang sinabi ng pamilya niya rito. Siguro, malala at nakakababa ng pagkatao. Nang makarating sa bahay, mabuti na lang at gising pa ang kanyang mga magulang. Nagulat ang mga ito nang makita si Kenneth. Anong mga sinabi niyo sa kanya? Bakit niyo ininsulto? Ang ayos-ayos na lumapit sa inyo. Nangilid na agad ang mga luha ni Barbie. Seryosong tumingin ang kanyang ama. Anak, sino ba yung lalaking yan? Wala naman yung may pagmamalaki. Ang hirap-hirap ng pamilya niyan. Palaging nangungutang. Alam mo naman ang reputasyon ng mga yan. Kapag pinakasalan mo ang lalaking yan, edi tiba-tiba sa'yo. Yan? Yan? Bumagsak ang mga luha ni Barbie. Hindi ko akalaing mang-iinsulto kayo ng ganyan. Yun naman pala. Mamimili lang din kayo ng kapantay ko at masigit sa akin. Nangungutang ang pamilya nila noon kasi gipit. Ngayon nakakaahon sila kahit kaunti, ayaw nyo pa rin. Ang buti-buting lalaki ni Kenneth. Hinawakan ni Kenneth ang braso niya. Parang pinapakalma siya. Pero hindi niya magawang kumalma ngayong naririnig niya ang lahat ng yon. Siguro nga ay mas malala pa ang mga narinig ni Kenneth noon. Mag-sorry kayo sa kanya, mariing sabi ni Barbie. Pero napailing lang ang kanyang ama. Bakit kami magsasorry? Hindi namin gustong lalaking yan para sa'yo. Pwes, wala akong magagawa. Itong iniinsulto nyo, pakakasalan ko. Nilapitan siya ng kanyang ina. Anak, makinig ka sa amin. Makakabuti para sa'yo ang iniisip namin. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo. Marami pang lalaki ang mas higit sa lalaking yan. Alam namin na gusto mo nang mag-asawa pero wag yan. At mga oportunistang pamilya. Tanda mo ba yung pamangkin ni Mayor Aguirre? Sabi ng kaibigan ko, tipo ka raw niya. Pwede kayo. Ayoko.
Hinihingal na siya sa galit at kakasigaw. Ayoko ng gusto niyo. Matanda na ako. Magde-decide ako sa kung anong gusto ko. Sige at piliin mo yan. Tatanggalan kita ng mana. Pananakot ng kanyang ama. Pero hindi siya matatakot. Okay, fine. Hindi ko kailangan ng mana, Papa. Ibigay mo na lang sa mga kapatid ko. Pagkatapos nun, umalis na siya at hinila si Kenneth. Dinala niya roon ang binata para makahingi ng tawad ang kanyang mga magulang. Pero matigas pa rin ang mga ito. At ngayon, mas malinaw na sa kanya kung gaano kababa ang tingin ng mga ito kay Kenneth. Saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Kenneth. Mahina siyang napabuntong hininga. Sa ina lang siguro, o kaya sa kubo sa lupa ako sa Ilaya. Bahala na. Ayoko munang umuwi. Hindi ko alam kung magiging maayos to pero ayoko muna talagang makita sila. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Gusto kitang ayain sa apartment ko. Pero alam kong ngayon lang tayo nagkita ulit. Mabilis ang pangyayari, saka kailangan ko munang manligaw. Manligaw? Trantahin na tayo. Magsama na tayo, Kenneth. Ang dami-dami mong paligoy-ligoy. Nasayang tuloy ang 12 years. Saad ni Barbie. Nakita niyang natigilan si Kenneth. At sa unang pagkakataon, nakita niyang tumulo ang mga luha ng binata. Hinalikan nito ang mga kamay niya, gamit ang nanginginig na mga labi. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nakasanayan mo. Pero magsisikap ako. Sobrang magsisikap ako. Nakatulong na ako sa pamilya ko. Ikaw na lang ang iintindihin ko at sana'y matanggap mo. Tumulo na rin ang mga luha ni Barbie at hinalikan ang noo nito. Oo naman, tinatanggap ko. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon sila ng simpleng kasal. Sobrang layo sa kasal na pinangarap ni Barbie. Pero masaya pa rin kasi totoong mahal niya naman ang kanyang pinakasalan. Sa mga unang buwan, talagang matigas pa rin ang kanyang mga magulang. Pero sa bandang huli, ang mga ito rin ang sumuko at sinuyo siyang bumalik sa negosyo. Nandiyan na yung pulis, sambit ni Chichi. Akin na yung anak ko, gumawa na kasi kayo. Mahinang tumawa si Barbie at sinalubong ang asawa niya. Natatawa itong yumakap sa kanya. Namiss mo ko? Oo, naiinggit ako kay Chichi. Hindi pa ako buntis. Hinaplos ni Kenneth ang buhok niya. Mabubuntis ka rin. Maglalakad na sana sila papasok, pero bigla siyang nahilo. Sinalo siya ng asawa at tinanong, pero unti-unti nang dumilim ang paligid. Pagising niya, nagulat na lang siya na nasa ospital na. Nag-aalalang mukha ni Kenneth ang bumungad sa kanya, pero may halong saya. Anong nangyari? Bakit nandito ako sa ospital? Marahan itong hinaplos ang buhok niya. Bigla kang nahimatay, kaya hindi ko alam ang gagawin. Dinala na lang kita dito sa ospital. Nahimatay ka kasi sobrang pagod mo daw. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng masyadong magpagod. Buntis ka, Barbie. Kailangan nating ingatan ang anak natin. Napanganga siya at hindi makapaniwala. Talaga? Tumango agad ang asawa niya. Oh, darling, buntis ka. Magkakaroon na tayo ng baby. Napayakap sa kanya ang kanyang asawa. Sa wakas, nabiyayaan na sila. Habang dinadama ang init ng yakap ng asawa, parang hindi pa rin makapaniwala si Barbie. Kung tutuusin, mas mahaba ang panahon na kinamuhian niya si Kenneth. Gayunpaman, marami man ang nasayang at mga emosyong hindi dapat. Pinarating pa rin sa kanila ng Diyos na sila ang para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tiwala, pag-unawa at pagtitiis. Huwag nating madaliin ang mga bagay para sa atin, dahil ang tamang pagmamahal ay marunong maghintay at rumespeto sa tamang panahon. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.